January taong 2020, tahimik na nakaupo ang isang respetadong Iranian general sa loob ng kanyang SUV kasama ang ilan niya mga alipores matapos nilang bumaba ng eroplano mula sa isang maiksing biyahe galing Syria. Ngunit ang hindi niya alam, habang binabaybay ng kanilang convoy ang isang kalsada palabas ng compound sa Baghdad International Airport sa Iraq. Tatlong Hellfire missiles na pala na galing sa mga Reaper drones ng US ang mabilis na paparating sa kanilang lokasyon. At ilang sandali lamang ay masisilayan na ng general ang aktwal na pagsundo sa kanya ni kamatayan. Ito ang true story kung paano itinumba ng US ang isa sa pinakamagiting at kinatatakutang general sa kasaysayan ng Iran. Mr. Goodbye! December 31, 2019, daan-daang miyembro at supporters ng militanteng grupo na Kataib Hezbollah at mga kaanib nilang militante na PMF o Popular Mobilization Forces ang sinugod ang embassy ng US sa Baghdad, Iraq. Noong una, sinubukan pang labanan ng mga security personnel ng US sa tulong ng mga Iraqi police ang mga militante. Ngunit nung hindi na nila kinaya, nanghingi na sila ng rescue sa US Air Force upang ma-evacuate ang mga staff ng embassy na naiipit sa loob. Kaya pagsapit ng araw ng Huwebes, January 2, 2020, dali-daling rumisponde ang mga helicopters mula sa US Air Force na nakaistasyon sa isang airbase sa loob ng bansa at daan-daang US Marines ang pinadala sa lugar upang maapula ang gulo. Sa loob ng ilang oras, tila isang giyera ang pinasok ng mga naturang helicopter at mga Marines para protektahan ang US Embassy sa Baghdad pati na ang mga tauhang nasa loob nito. Bago pa man makaresponde ang mga nasabing US helicopters, nagtamo na ng matinding damage ang kabuuan ng US Embassy building mula sa sunod-sunod na pagpapasabog at pagsunog ng mga militante sa mga pasilidad ng embassy compound. Ayon sa mga matataas na opisyal ng US nung time na yon, ang pagsugod sa embassy ay nagugat buhat sa counter-offensive na ginawa ng US military laban sa grupo ng Kataib Hezbollah ilang araw lang ang nakalipas noong December 29, 2019 na ikinasawi ng ilan nilang mga tauhan at ikinasira ng marami nilang pasilidad. Naunang umatake ang mga militante sa pamamagitan ng pagbomba sa K1 Airbase na nasa Iraq kung saan namatay ang isang American contractor habang tatlo namang Amerikanong sundalo ang malubhang nasugatan. Ang K1 Airbase ay nasa Kirkuk province ng Iraq na ginawang kampo ng mga kano matapos nila itong agawin mula sa Iraqi Air Force sa pagbagsak ng puwersa ni Saddam. Bilang pagbibigay ng warning at paghihigante, naglunsad naman ng US forces ng kanilang operasyon upang mag-retaliate sa mga base ng Kataib Hezbollah at PMF forces sa rehiyon na naging dahilan sa pagkalagas ng marami nitong mga miyembro at pagkasira ng mahalaga nilang mga pasilidad. Ang Kataib Hezbollah at PMF ay grupo ng mga Iraqi militiamen na hindi sang-ayon sa gobyerno ng Iraq at sa presensya ng US sa kanilang bansa na sinasabing suportado ng Iran. At dahil sa pagsalakay sa US Embassy, agad naglabas ng statement ang presidente ng US noon na si Donald Trump. Ayon sa kanya, walang iba kundi ang bansang Iran ang nasa likod sa pagkamatay ng American contractor at pagka-injured ng tatlong US soldiers. Sila rin umano ang may planong atakihin ang US Embassy sa Iraq. Kaya ayon kay Trump, tama na ang pananahimik ng Amerika sa gulo at panahon na para panagutin ang sinumang utak sa pag-atake na ito laban sa US. At ang sinasabing utak pagdating sa mga operasyon ng Iran, mapaloob man o labas ng kanilang bansa, ay ang pinakamaimpluwensyang general noon na si General Qasem Soleimani. Siya ang commander ng pambatong special forces ng Iranian Army na Quds Force. Ang Quds Force ay may naging malaking papel sa mga gera na sinalihan ng Iran sa mga karatig rehiyon nila tulad ng Syria, Iraq at maging sa mga pasikreto nilang operasyon laban sa Israel. Bilang ulo ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps, pinaigting niya ang ugnayan ng kanyang unit sa mga teroristang grupo na Hezbollah sa Lebanon at Kataib Hezbollah sa Iraq. Sa katunayan, naging pambansang icon si Soleimani sa Iran dahil sa mga achievements nito sa larangan ng gera at tinuturing siyang pangalawa sa pinaka-powerful na tao sa bansa, kasunod lamang sa supreme leader nilang, si Ali Khamenei. Siya rin ang nasa likod ng sunod-sunod na pagpapasabog sa Iraq noong early 2000s na ikinamatay ng 500 US soldiers habang 21,000 naman ang sugatan. Ayon sa CIA, si Soleimani ang tinaguriang single most powerful operative in the Middle East noong mga panahon na yon.
Siya rin ay isang mahusay at mapusok na military strategist at tactician. Sa madaling sabi, sa ilalim na kanyang liderato, tila isang malaking tinik sa lalamunan ng White House si Soleimani ng matagal ng panahon. Ayon pa sa karagdagang intel ng US na may plano itong tumarget ng iba pang mga embassies ng Amerika na nakakalat sa buong Middle East. At dahil dito, napagdesisyonan ng US na dapat nang burahin si Soleimani sa mundong ibabaw at ikinasa ang isang top secret operation upang siya ay ipasundo kay kamatayan. January 3, 2020, sa paghupa ng tensyon sa kaguluhan ng US Embassy sa Iraq, ang Flight 501 mula Damascus, Syria ay na-delay sa scheduled flight nito ng 3 oras. Ang naturang eroplano na may lulang 156 na mga pasahero ay papuntang Baghdad, Iraq. 11 sa mga ito ay pawang nasa business class. 5 Iraqis, 5 Iranians at 1 Syrian. Ang naturang eroplano ay may 5 crew members at 2 piloto. Nasa loob rin ng Flight 501 ang isang security personnel at 1 engineer. Ang specific na impormasyon na ito ay nakalap ng CIA sa maingat na pagsunod sa bawat galaw ni Soleimani nung araw na yon galing sa isang insider na kanilang kasabwat mismo sa loob ng Damascus Airport sa Syria. Dahil pa sa delay ng Flight 501, lalo pang nakapag-supply ang insider ng impormasyon sa CIA at nakumpirma na isa si Soleimani sa pasahero ng naturang eroplano. Pati na ang oras ng scheduled na paglapag ni Soleimani sa Baghdad at ang impormasyon na may susundo sa kanyang convoy ay naipasa na sa CIA ng mga oras na yon mula sa nasabing insider. Napag-alaman din ng CIA na maski ang pangalan ni Soleimani ay wala sa listahan ng mga pasahero ng Flight 501 pati na sa mga boarding passes nito. Ayon pa sa karagdagang impormasyon, isang pasaherong may fake identity ang kasama ni Soleimani sa business class cabin. Siya rin umano mismo ang guide at organizer ng general matapos ang meeting nito sa isang leader ng teroristang grupo na kinita nila sa Syria. Bukod sa pagiging master tactician pagdating sa kanyang mga opensiba, kilala rin sa pagiging madulas at mailap si Soleimani hindi lamang sa publiko, kundi pati na rin sa mga espiyang nagmamatsyag dito. Sa katunayan, kumpara sa iba mga high-ranking officials na bumabiyahe sa pamamagitan ng private helicopters o jets, sinusubukan umano ni Soleimani na mag-blend in o makihalo-bilo sa iba pa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan upang mag-disguise ng kanyang pagkakakilanlan. Isa pa, kapag sumakay siya ng pampublikong eroplano, mas maliit ang tsansa na targetin ito sa ere ng US o maging ng Israel. Ayon pa sa Security Affairs Specialist ng Iraq na si Fadel, imposible raw na isang Iraqi spy ang makakapagbigay ng 100% accurate na impormasyon ukol kay Soleimani dahil wala pang 30 minutes mula nung siya ay lumapag, agad na nakuha ng CIA ang eksaktong lokasyon ng kanilang target. Hindi lamang yon, ang kanyang paglalagi sa Syria ng ilang araw ay isa ring matibay na ebidensya na mula sa bansang yun ang insider ng US na nagmamanman kay Soleimani. 3 MQ-9 Reaper drones ang nagpaikot-ikot sa Iraqi airspace sa iba't ibang oras. 10:30 ng umaga, 11:30 ng umaga at alas 3 ng hapon buong araw ng January 2. Ayon sa report na nilabas ng Iraqi Air Traffic Control, nakategorize nila ang mga Reaper drones na pawang mga surveillance drones lamang ng mga oras na ito, kaya hindi sila naalarma. Nagpatuloy sa pabalik-balik ang mga drones hanggang kinabukasan, January 3, 2020 sa Himpapawid, hanggang sa pagsapit ng 12:33 AM sa paglapag ng Flight 501 sa Baghdad International Airport. Pagsapit naman ng 12:39 AM, bumukas ang pinto ng eroplano at nagsibabaan ang ilang mga pasahero. Habang bumababa ang mga ito, siya naman pagdating ng 2 sasakyan na nanggaling sa gate kung saan mga cargo vehicles lamang ang pinapadaan. Ang mga naturang sasakyan ay nagpark malapit sa Flight 501. Matapos noon, 2 kalalakihan ang bumaba sa sasakyan at agad sumalubong sa mga kadarating lamang na mga bisita. Ang mga kalalakihan ay kinilalang sina Hamad Rada at Hassan Hassadi na pawang miyembro ng mga militanteng grupo na Kataib Hezbollah at PCM. Bukod sa meeting ng general sa militanteng grupo, nakatakda rin siyang makikipagkita sa Prime Minister ng Iraq nung time na yon na si Adil Abdul Mahdi. Nang makababa ang lahat ng mga pasahero, huling bumaba ng Flight 501 si Soleimani, suot-suot ang sombrero at face mask upang ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Ang convoy na lulan si Soleimani ay dumaan muli sa pang-cargo na daanan lamang. Binaybay umano ng convoy ang isang tunnel patungo sa tinatawag na security fence para sa Baghdad International Airport Road. Matapos na baybayin ng tunnel ng mga oras na yon, ang convoy ay tutungo na sana sa exit ng airport patungo sa main highway.
Ngunit ang buong akala ni Soleimani ng isa na namang matagumpay na biyahe sa pamamagitan ng kanyang teknik sa pagkukubli ng kanyang pagkakakilanlan sa publiko ay ang huli niya na palang tangkang pagiging madulas sa mga otoridad, partikular na sa CIA, White House at kabuuan ng US Forces. Habang binabaybay ang daan palabas ng airport sa Baghdad, 3 Hellfire missiles na pala ang nakalak sa 2 sasakyan na lula ng general pati na ang kanyang convoy. Ilang sandali pa, ang inaakalang mga surveillance drones ng Iraqi Control Tower ay nagpakilala ng mga Reaper drones at pinasabog ang kanilang mga target. Unang sumabog ang naunang sasakyan na nasa pool ng 2 missiles mula sa mga drones. Ang pangalawang sasakyan naman ay sumabog mula sa pangatlong missile. Habang nasa silangang bahagi ang mga pagsabog na ito, nasa kanlurang bahagi naman ng airport ang mga drones, malayo sa field of vision at imposibleng makita ng sinumang lulan ng mga target na sasakyan. May layong 100 meters na lamang ang distansya mula sa pinangyarihan ng pagsabog hanggang sa exit sana ng Baghdad Airport. Ngunit bago pa man makarating ng highway at may mga sibilyang madadamay, kinalabit na ng operator ng Reaper drone ang gatilyo upang pakawalan ang mga deadly at accurate na Hellfire missiles. Ang Hellfire missiles ay may bigat na 45 kilograms kada isa. Bukod sa malakas at precise na pagsabog, mayroon din itong 6 na malalaking mga blades na lumalabas ilang sandali lamang bago tamaan ang designated na target. Ang mga Hellfire missiles ay ginagamit sa mga gantong uri ng operasyon dahil mayroon itong 100% chance na ma-neutralize nito ang target sa oras na naka-lock-in na ang mga ito. Mainam rin ang paggamit ng Hellfire missile sa mga urban o matataong lugar dahil sa precision nito. Sa madaling sabi, may iiwasan ang pagdamay ng sibilyan sa oras na maglanding ang missile sa kanilang mga target. Wala pang 1 oras matapos na makalapag si Soleimani sa Iraq, agad siyang binawian ng buhay, kasama rin ang ilang mga opisyal ng Iranian military at ng Kataib Hezbollah at PCM. Mabilis na umalis ng Baghdad airspace ang 3 drones na umatake sa convoy ni Soleimani. Sa pag-alis ng mga drones, siya namang 3 US military jets ang dumating sa Baghdad airspace. Agad namang kinumbinsi ng air traffic control ng Iraq ang mga jets na umalis sa kanilang teritoryo. Sumang-ayon naman agad at umalis ang 2 jets, ngunit natira ang isa upang ma-assess ang sitwasyon sa kanilang operasyon. At ang airstrike ng ito ang tila nagkumpirma na matagal nang minamanmanan ng US si Soleimani sa kanyang mga kinikilo sa Syria, Iraq at Lebanon. Ayon sa investigasyon, papunta sana si Soleimani para makipagtipon kasama ang Iraqi Prime Minister na si Adil Abdul Mahdi. Ayon sa pahayag ng Prime Minister, si Soleimani umano ay dala-dala ang isang liham ng Iran bilang sagot sa pagbibigay naman ng liham mula Saudi na ipinapadaan nila sa Iraq upang maitigil na sana ang sigalot sa pagitan ng Saudi at Iran. Bagamat tinadtad ng tanong, hindi nagbigay ng eksaktong detalye ang Prime Minister ukol sa laman ng liham. Nakumpirma ang bangkay at pagkakakilanlan ni Soleimani dahil sa singsing na nakitang suot-suot nito. January 6, 2020, ang kanyang walang buhay na katawan ay dinala sa kapital ng Iran na Tehran kung saan daan-daang libong mga taga-suporta niya ang dumagsa upang makiramay at magwelga. Iisa ang sigaw ng kanyang mga taga-suporta, ang mabagsik na ganti sa Amerika maging sa Israel na pinaniniwalaan nilang kasama sa pagpaplano. January 7, dahil sa patuloy na pagdagsa ng tao upang magbigay ng pugay sa kanilang kinikilalang leader, isang stampede ang nangyari kung saan 56 na mga sibilyan ang namatay, habang walubhang sugatan ang 212 sa kanila. Sa kanyang talumpati, nagbitaw ng mga salita si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei at sinabing hindi lilipas ang linggo at wala silang gagawing restback sa sinumang gumawa nito sa kanilang general. At pagsapit nga ng January 8, 2020, nagpalipad ng 2 ballistic missiles ang Iran sa 2 US bases sa loob ng Iraq bilang ganti sa pagkamatay ni Soleimani sa kamay ng US forces. Buti na lamang at alisto ang CIA at maaga pa lang ay alam na nila ang plano ng Iran at kung saang mga base ang target nito, kaya in-evacuate na nila ang mahigit 90% ng mga personnel sa mga naturang base militar at iniwan lang ang mga essential na tauhan na inatasan nilang magtago sa mga bunker ng kampo. Wala namang naitalang nasawi sa pag-ataking yon, ngunit mahigit sa 100 sundalo ang nagtamo ng traumatic brain injuries mula sa lakas ng pagsabog. Kaalinsabay nito ang pagbibigay ng babala ng Iran sa US na marami pa silang papasabugin ng mga US bases kung magpapatuloy pa rin ang pangingialam ng US sa rehiyon. 10 araw matapos ang operasyon, January 13, 2020, 5 senior officials ng Trump administration ang umamin na mismo ang dating presidente ang nag-authorize sa pagpatay kay Soleimani 2019 pa lamang. Bilang miyembro ng United Nations, hindi naman nakatakas ang US ilalim ng liderato ni President Trump sa mariing pagsusuri tungkol sa legalidad na naturang operasyon. At ayon sa UN, unlawful o wala sa batas ang kanilang pag-assassinate kay Soleimani. Pagpatak naman ng January 20, 2020,
Ipinalabas pa sa Iranian television ang pagpatay ng umano'y spy at informant ng CIA na si Mahmoud Mousavi Majid. Ayon sa mga membro at taga-suporta ni Soleimani, siya ang responsable sa pagkamatay ng isa sa pinaniniwalaan nilang pangalawa sa pinakamalakas, impluensyal at makapangyarihang tao sa kabuuan ng Iran. Matapos nga ang kanyang biglaang pagkapatay sa pamamagitan ng maingat at metikulosong pamamaraan at pagtiktik ng US forces sa tinaguriang public enemy number 1 ng Trump administration noong 2019 hanggang 2020. Majority ng propagandista sa Iran ang gustong gawing national hero si Qasem Soleimani. Ngunit ayon sa oposisyon ng Iran, propaganda lamang ang mga nagawang mabuti ng general dahil mas marami itong nagawang kabulastugan laban sa mga sibilyan ng Iran na hindi lamang alam ng mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.